Oh, napakasarap pagpuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po na sa pagkakataon pong ito ay amin pong naibukas ang aming mga puso. At ang nilalaman nito, Panginoon, ay pawang mga papuri sa iyong dakilang pangalan. Ano man ang nararamdaman ng iyong mga anak ngayong umaga, Panginoon, maaaring may mga problema, may mga suliranin, may kabigatan sa kanilang mga puso. Panginoon, salamat po na gaya po ni Haring David ang naging kasagutan, Panginoon, para magkaroon ng kagaanan sa mga problemang ito ay ang magpuri sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat na kung saan, Panginoon, tinataas ang iyong dakilang pangalan ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kung saan, Panginoon, ikaw ay binibigyan ng papuri, binibigyan, Panginoon, ng pasasalamat, ay naroon ka, Lord, and you are confirming, O God. Hallelujah. Ang iyong mga salita, ang mga pangako mo na iyong pinangako sa iyong mga anak, as we claim them, Lord, as an answer to our prayers, ay nandoon ang iyong mapagpalang kamay na humahawak sa balikat ng bawat isa, Panginoon, na sinasabi mo, anak, narinig ko ang iyong panalangin. Oh, narito ako. I'm just a prayer away. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At ngayong umaga, O Lord, sabi, pagpapatuloy ng aming gawain, ay patuloy kong manguna, Panginoon. We acknowledge, Lord, apart from you, we cannot do anything. Ang iyong mga Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita upang tumimo sa aming mga puso, tumubo, Panginoon, at magamit po namin, hindi lamang para sa amin, kundi maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, na ibahagi rin namin sa mga ibang mga tao na hindi pa kakilala sa iyo. I pray for your presence, Lord, sa aming kalagitnaan. At ganoon din, Panginoon, na iyong i-anoint ang iyong lingkod na gagamitin ngayong umaga. Ang iyong salita, Panginoon, na mamutawi sa kanyang labi ay magbibigay ng comfort sa aming mga puso. Salamat din po, Panginoon, that you are everywhere, O Lord. Even sa mga kapatid na wala rito ngayon, I pray that you will also assure them that you are just a prayer away. Dalayan din po namin, Panginoon, ang mga gawain po mamayang hapon na kayo po ang isang patuloy na manguna. Paganoon din na kayo po mag-anoint ng iyong mga lingkod na gagamitin po ninyo. At magdala ka po ng maraming mga kaluluwa upang sa kanilang pakikinig ng mabuting balita, O Lord, sila po ay mapapalaya dahil nalaman po nila ang katotohanan. Oh Lord, we just entrust to you this morning, O Lord, ang aming gawain. At kayo po ang patuloy na may taas sa aming kalagitnaan. And let it be, O God, na punuin po ninyo ng kagalakan ng aming mga puso, maging sa aming pagkakaloob ngayong umaga, O Lord. Kami po ay mag-obey, sumunod sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Salamat din po sa aming mga kapatid na ginamit po pang manguna sa aming pong pagpupuri at pagdakila sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, that they have given their gifts. Pagyamanin po ninyo upang sila pa ay magamit pa sa mas maraming kaparaanan, Panginoon. Maraming salamat po. Just entrust to you everything for everyone today. Sa pagkapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Dapat tayo magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah! Muli po ay salamat sa Panginoon sa pagkakaloob niyo po ng pagkakataon na ako po'y makapagbahagi muli ng salita ng Panginoon. So, kung tayo po ay may Biblia, tayong lahat po ay tumayo at basahin po natin ang aklat ni Jeremiah 29 verse 13. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalan sa inyo, at ibabalik sa dakong minulan ninyo bago kayo nabihag. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin.
Panginoong Diyos, tunay nga po na napakabuti mo. Napakaganda ng mga layunin niyo sa buhay namin. Lord, salamat po sa pangako mo, Panginoon, na kung kami ay hahanapin po namin kayo, ay masusumpungan po namin kayo. Kaya Lord, sa oras na ito, God, muli inimbitan po namin ang banal mong presensya na malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Malayang mangusap at gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong banal na salita upang ang bawat isa po sa amin ay makakamit ng pagpapala, Panginoon. At sa ganon, Panginoon, ang buhay po namin ay hindi po maging katulad ng dati, sa halip ay maging bago at isang nilalang ng tunay, Panginoon, na sumusunod sa kalooban mo, Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hinahayaan po namin na kayo po ang maging teacher namin, kayong maging tigapagturo po namin. Kaya Lord, mangusap po kayo, gamitin mo po ang iyong salita bilang aming pagpapala sa oras na ito. Maraming salamat, inihabilin po namin sa inyo ang nalalabing sandali sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Ang lahat po ba ng dumalo ngayong umaga ay talagang nais na magpuri sa Panginoon? Amen. Dapat po talaga ang design ng puso po natin ay purihin po ng Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. No? Even sa pagmulat pa lang ng ating mga mata ay kinakailangan, nandun na po yung desire natin na talagang ang Panginoon ang ating hanapin. At dito nga po sa panahon nga po natin ngayon, sa kasalukuyang panahon po natin, ay usong-uso na po yung mga makabagong mga gamit, mga makabagong teknolohiya, no? Yung mga remote system, mga computerized na mga gamit, yung iba't ibang mga uri ng gadget. So, sa madaling sabi, ay marami sa mga tao ang napopokus po yung atensyon sa pamamagitan ng mga gadget. No? Especially yung mga kabataan ngayon. No? Nawawala na yung mga dating mga nilalaro natin noong unang panahon. Puro mga gadget na ngayon ang pinagkakaabalahan. Kaya nawawala na po yung mga values na itinuturo noong mga kabataan natin. No? Puro mga, kung ano yung mga nakaprogram sa gadget, yun na lang ang na natatanim sa isipan po ng mga kabataan ngayon. So kaya yung mga values na dapat na pinapractice natin noon ay nawawala na. Even yung paglilingkod natin sa Panginoon, nagiging second priority na lang. No? Minsan nga talagang nababaliwala na yung pagkilala natin sa Panginoon, pagsunod natin sa Panginoon. So walang halaga na yung mga spiritual na mga bagay. Yung may mga spiritual na kabuluhan. So talagang parang nasa set aside yung mga dapat na ating maging interes sa buhay. Sabi po ng Biblia ay malapit na po yung pagdating ng Panginoon. Aware po ba tayo? Amen. Dapat aware po tayo na malapit na po yung pagdating ng Panginoon. Dahil nakikita po natin yung mga signs, yung mga palatandaan na sinasabi po sa aklat ng kasaysayan. Kaya dapat maging aware po tayo bilang mga mananampalataya po. Kaya nararapat at napapanahon na po na hanapin po natin ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. No? Kasi ang Panginoon po, dumating po dito ang Panginoon upang tayo ay ligtas. No? Nung namatay po siya sa krus, yun po ang unang pagdating niya. Ngayon, sa pangalawang pagdating po niya, sa second coming, sino po yung ililigtas niya? Yung mga naghihintay sa Kanya. Sabi po sa Book of Hebrews. So, ililigtas po niya yung mga naghihintay sa Kanya. So, kung tayo po kung bumalik po ang Panginoon na hindi po tayo naghihintay sa Kanya, sigurado po, may iwan po tayo. No? At tandaan po natin, wala nang pangatlong pagbabalik ang Panginoon. Pangalawang pagbabalik lamang po yung second coming ng Panginoon ang darating. Sa pangalawang pagkakataon, yung may iwan, kawawa. Kaya dapat po tayo ay hinahangad po natin sa pagdating ng Panginoon ay tayo po ay makasama niya sa kanya pong muling pagbabalik. So kaya, sabi po sa ating binasa, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So ang paghanap po sa presensya ng Panginoon ay buong puso. No? Kinakailangan talagang
bukal sa puso natin. Desidido tayo na talagang makilala po natin, makita natin ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya kung bibigyan lamang po natin ng atensyon yung mga sinasabi po ng Biblia, ang ating mga isipan po ay mamumula na this is really the time to seek the Lord. Ito na talaga yung panahon, yung oras na dapat nating hanapin ang Panginoon. Sabihin mo nga po sa katabi mo, this is the time to seek the Lord. Seryoso masyado kayo. Amen. This is now the time. This is really the time to seek the Lord. Kaya kung hindi pa po tayo nag-uumpisa na hanapin ang Diyos, simulan na po natin. Baka biglang dumating ang Panginoon, hindi tayo handa, no? At tayo maiwan. Kaya this is now the time para hanapin po natin ang Panginoon. Maraming mga panahon, mga sandali na minsan iniisip natin na tunay na hanapin ang Panginoon, subalit may mga hadlang na tayo po ay nararanasan, no? Sabi nga, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. May mga hadlang po tayo na mararanasan kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon. No? Hinanap po natin yung presensya po ng Diyos sa atin pong mga buhay upang hindi po tayo makapagpatuloy. Gagawa po ng hadlang ang ating kaaway upang hindi po tayo makapagpatuloy. Sinasabi po dito, ano po yung mga hadlang na ginagawa po ng ating kaaway. Sa 1 John chapter 2, sa verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yan po. Sinasabi po ng Biblia, yan yung mga hadlang na kung saan ay ginagamit ng ating kaaway upang hindi po tayo makapagpatuloy sa paglapit sa Panginoon. Idinadivert po ng Diablo ang ating mga kaisipan, ang ating mga paningin, yung ating mga emotion, mga pakiramdam po natin sa mga bagay dito sa sanlibutan. Upang hindi po natin masunod o hindi natin matunay na, sabi nga is, mahanap ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Ganun din po sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, sa verse 10. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Dapat sila po ay maliligtas, subalit sila po ay mapahamak. Minsan pa, sino po ba yung katotohanan? Ang katotohanan po ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. He is the only truth. Diba sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, I am the truth. Kaya when we know the truth will set us free. Kung makilala po natin si Kristo sa buhay natin, tayo po ay magkakaroon ng kalayaan. Kaya once na tinanggap natin si Kristo sa buhay po natin, there is freedom. Merong kalayaan kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa buhay po natin. Kasi walang sino mang makapagliligtas sa atin, kundi ang Panginoong Yesus. We are just like an animal na nasa hawla, captive by the sinful life. At ang ginawa po ng Panginoong Yesus, that while we were yet sinners, He died for us. Upang tayo po ay makaligtas, may ligtas, masave doon sa pagkaalipin po ng kasalanan. Kaya Jesus Christ is our Savior. And we need to acknowledge that. Jesus Christ is the only Savior sa ating buhay. At kapag tinanggap po natin si Jesus, di ba, pangako po niya, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. No? Yun po ay hindi para sa lahat ng tao. Ang pagkakaroon ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos ay sa sandali na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Doon po nag-uumpisa ang pagiging anak ng Diyos. Kapag tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay. At bilang tayo'y mga anak po niya, binigyan po niya tayo ng kapangyarihang lumaban sa ating kaaway. No? Binigyan po niya tayo ng lakas, ng kapangyarihan upang labanan natin ang kaaway natin. Sa James 4:7, sinasabi po doon, pasakop kayo sa Diyos,
labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. No? Ibig sabihin, mayroon palang panalo tayo laban sa dyablo kapag tayo po ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Bakit ko po nasabi? 1 John 4:4, mas makapangyarihan ang Espiritong nasa atin kaysa sa Espiritong nasa sanlibutan. The Spirit of the Lord is more powerful than the spirit of this world. Kaya po natin ma-overcome kung gugustuhin po natin. No? Kaya hindi po natin na-overcome kasi ayaw natin labanan. No? Ina-accept natin that we are still a human being. We are just a human being kasi. But sabi ng Biblia, we can. Kaya po nating ma-overcome kung atin pong lalabanan kapagkat ang Espiritong nasa sa atin ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanlibutan. Kaya kung hindi pa po tayo nagsisik, kung hindi pa natin sinisik ang presensya ng Panginoon, at hindi pa natin nararamdaman ang presensya ng Diyos sa buhay natin, this is now the time to seek the Lord. At mayroon nga pong 4 na prinsipyo na tayo po'y pag-aaralan sa umagang ito upang tunay nga po na paghanap natin sa presensya ng Diyos ay atin pong magampanan. Unang-una po, obedience to His Word. Kinakailangan mayroon po tayong pagsunod sa salita ng Panginoon. Yung Biblia pong nasa sa atin, yan po yung salita ng Diyos. Bakit po kinakailangan malaman po natin ang salita ng Diyos sa buhay natin? Dahil ang salita po ng Diyos ay salitang kinasihan po ng Diyos na nagtuturo sa atin ng katotohanan. Ibig sabihin, may mga maling turo na dapat nating maintindihan. At tayo lamang po yung makaka-discover niyan sa pamagitan po ng Biblia. Ang Biblia po ang siyang pruweba na siyang nagtuturo po ng katotohanan. Wala nang iba. Yan po ang Biblia ang magtuturo sa atin kung mali na ba yung aral o yung turo na itinuturo sa atin ng mga ngaral. Ang Biblia po ang nagtutuwid sa likong gawain. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia at yung gawain po natin ay hindi naitutuwid, hindi po natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Kailangan mayroong bunga yung atin pong pagbasa sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagtutuwid sa likong gawain natin. Kung nais po natin, ang buhay po natin ay maging matuwid, basahin po natin ang Biblia. Dahil ang Biblia mag-aakay sa atin patungo sa mabuting buhay. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na maranasan natin yung mahirap na buhay. Kaya tayo po ay tinutuwid ng Diyos sa tamang daan. Kaya nga sabi ng Diyos, I am the way. Sabi ng Panginoon, I am the way. Siya po yung tamang daan. At nag-iisang daan patungo sa Diyos, patungo sa langit. Jesus is the only way to God. Sabi po ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa sa aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito. Mapalad daw po tayo kapag binasa natin ang salita ng Diyos, tinupad natin yung mga nakasulat dito. At narinig natin yung mga hulang sinasabi nito. Ibig sabihin, ini-apply po natin sa buhay po natin yung mga nababasa po natin sa Biblia. Hindi po pwedeng napakinggan natin tapos wala lang. Dapat mayroon pong application sa buhay po natin. Dahil ang sinasabi po ng Biblia ay lahat ay totoo. Sabi nga po, mawawala man ang langit at lupa, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Huwag po natin itago lang sa atin pong aparador. Kailangan po natin basahin, i-meditate, araw at gabi, upang masunod natin ang lahat ng nakasulat dito. Nang sa ganun tayo po ay magkakaroon ng katagumpayan sa buhay po natin. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos kung hindi natin pinag-aaralan? If we say that we are a Christian, we need to study His Word.
Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Meron po tayong mga ino-offer ng mga pag-aaral. I-grab po natin dahil ang lahat ng ito ay libre. No? I-grab po natin upang tayo po ay ma-equip ang salita ng Panginoon. Huwag po natin sabihin yung mga excuses na kung saan ay pwede nating, sabi nga is, sabihin kapag tayo po ay tinatawag ng Panginoon para mag-aral. Alam po ba natin na minsan nagbibiro ang Diyos? Minsan naglalambing ang Diyos sa atin. Binibiro po tayo. Bakit po? Minsan, kung tayo po ay tinatawag niya, laging sinasabi nga natin na busy tayo sa work natin, wala tayong panahon, busy tayo sa trabaho natin, yung pala tinatamad lamang tayo, kaya hindi tayo makapag-aral. Kaya naman minsan, yung sinasabi nating mga alibay na ito, kinukuha po ng Diyos at tinututuo ng Diyos. Minsan, ang ganda-ganda ng trabaho natin. Tinatawag tayo ng Panginoon. Mag-aral ka, busy ako sa trabaho eh. Wala akong panahon. Minsan, biglang nawala yung trabaho natin. Pinalo ka ng Diyos. Dahil wala kang panahon sa Kanya. Sabi ng Diyos, mayroon kang panahon. Meron kang panahon kung bibigyan mo lamang ng panahon ng pagtawag ko sa iyo. Siya po yung gagawa ng kaparaanan para magkaroon tayo ng time. Pag po natin sasabihin, hindi po natin kaya lukuhin ng Diyos. Kinukuha po ng Diyos minsan yung trabaho po natin upang tayo ay magkaroon ng time. Minsan naman, nagiging alibay natin, may masakit sa atin. Masakit ang ulo, masakit ang tiyan, masakit ang paa. Diba, ang daming sumasakit kapag tinatawag ng Panginoon. Biglang tinutuo ng Panginoon. Nagkasakit nga. Saka lang niya malalaman, maintindihan yung pagtawag ng Panginoon. Mga kapatid, huwag na po nating hintayin na dumating sa ganung punto. Nabiruin tayo sa ating pong kagagawan na mali. Tayo rin po kayong nag-iimbento eh. Upang tayo ay mapalayo sa Panginoon. Kapag naramdaman po natin na tayo po ay tinatawag ng Panginoon, huwag na po tayo mag-disobey. No? Ang confirmation po ay ang salita ng Diyos. Ang Biblia. Nandyan sa Biblia po. Yung confirmation na tayo ay tinatawag ng Panginoon. Kaya basahin po natin ang salita ng Panginoon. And this is now the time to seek the Lord. Ito na po yung oras at panahon na hanapin po natin ang Diyos. Na kapag tayo po ay hinipo niya, tinatawag niya po tayo, huwag na po tayong magmaang-maangan. No? Sumunod na po tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumunod ka na. Huwag mo nang hintayin pa. Diba? Sumunod ka na. Sa 1 Chronicle chapter 28 verse 9, sa B, kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo, ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Sabi po ng salita ng Panginoon, kung hahanapin po natin ang Diyos, papakita siya sa atin, ngunit kung tatalikdan natin siya, itatakwil tayo niya pakailanman. Yan ang masaklap eh. Kapag hindi na tayo pinansin ng Diyos. Di ba sa Isaiah chapter 1 verse 15, nandun yung kapag tumawag ka sa akin, sabi ng Panginoon, ilalayo ko sa iyo ang mukha ko. Di ba? So huwag na natin pong hintayin na dumating sa punto na gano'n na ang Panginoon ay magtampo sa atin. This is now the time to seek the Lord. Upang maranasan po natin yung pagpapala ng Diyos, maranasan natin yung pagkalinga ng Diyos, maranasan natin yung presensya ng Diyos. Seek ye first His kingdom and His righteousness. Hanapin mo na ang kaharian ng Diyos. Hanapin mo na ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Obedience to His word means seeking the Lord. The second one is separation from sinful life. Once you seek the Lord, you need to know that you need to separate from a sinful life. If anyone is in Christ, is a new creation. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang. Nawawala yung dating pagkatao, siya ay nagiging bago. Dapat maintindihan po natin sa sarili natin, kapag tinanggap natin si Kristo sa buhay po natin, magkakaroon ng pagbabago ang buhay natin. Amen? There is transformation happen sa buhay po natin kapag tinanggap natin si Kristo. Kaya kapag ikaw ay 20 years na
mananampalataya, wala pa rin pagbabago sa buhay mo, tanungin mo sarili mo. Baka hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Baka napilitan ka lang dahil may nililigawan ka nagpatanggap sa'yo. Something like that. Kailangan may epekto sa buhay po natin yung pagtanggap natin kay Kristo. Nagkakaroon ng changes yung buhay po natin kapag tinanggap natin si Kristo. Galatians 2:20, sabi niya, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Dapat alam natin na hindi na po tayo yung nabubuhay sa buhay natin ngayon, kundi si Kristo na yung naghahari sa buhay natin. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ulitin ko po, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Yun daw pong makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapit sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o mandaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Minention po ng salita ng Panginoon yung mga bagay-bagay na kung saan ay dapat nating maiwasan kung tayo po ay nagsisik ng presensya ng Diyos. Seeking the Lord knows good and evil. Nalalaman po natin yung tama at mali kapag tayo po ay nagsisik sa ating Panginoon. Naiiwasan natin yung mga maling bagay dahil nalalaman natin na i-equip tayo ng salita ng Diyos. No? Naaalala natin na ayaw ng Diyos yung mga bagay na ito. Romans 6 verse 11. Kaya dapat ninyong ipilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibilang na daw natin patay yung ating mga, bagaman tayo buhay physically, dapat ibilang natin patay yung sarili natin sa mga kasalanan. Ibig sabihin, naintindihan natin, nalalaman natin, ano ba talaga yung kasalanan at yung hindi kasalanan. Kaya if we're really seeking the Lord, we need to walk in righteousness. We need to practice our good manner and our right conduct. Sabi nga, we need to be an example of holiness. We need to be the shining light of this world. And we need to be the reflection of good. Dapat nakikita sa buhay po natin. Nagre-reflect sa buhay po natin. We are seeking God if we will separate ourselves in sinful life. Kaya kapatid, kung ang buhay mo ngayon ay bihag ng kasalanan, kung ang buhay mo ngayon ay alipin ng kasalanan, this is now the time to repent. Alalahanin mo, malapit na yung pagdating ng Panginoon. Baka ikaw ay maiwan. This is now the time to repent. Seek the Lord and ask for forgiveness and live with Jesus Christ. Mabuhay tayo kay Jesus. Hindi na po religion ang usapan dito ngayon eh. Ang usapan dito is yung personal relationship natin sa Panginoon. Hindi po basihan ang religion kapag tayo tinanong ng Diyos sa kanyang kaharian kung bakit tayo hahayaang pumasok. We are the child of God if we accept the Lord Jesus Christ in our life. And once tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, magkakaroon ng pagbabago ang buhay po natin. Magiging isa tayong bagong nilalang, mawawala yung dating pagkatao. Kapag ka ang isang tao ay bagong nilalang, dapat ang buhay po niya ay naghahanap ng pagkain. Di ba? Ang isang bata, kapag hindi mo pinakain, mamatayan. Ganyan din po ang bagong nilalang na Kristiyano. Dapat naghahanap ng salita ng Panginoon para sa kanyang spiritual na buhay. At kapag tayo po ay nai-equip ng salita ng Diyos, nalalaman natin yung good and evil. At yun nga po, nagkakaroon tayo ng, sabi nga is, pagkaunawa kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. The third one, trust in the Lord. Ang isang Kristiyano nagtitiwala sa ating Panginoon. Sa mga decisions, sa mga plano sa buhay,
we need to trust in the Lord. Nakakita na po ba tayo ng isang baby o isang bata na nagpapakandong sa kanyang mga magulang? Ganun po dapat ang feelings natin. Nakalin po tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Isinurrender natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Hinayaan natin ng ating Diyos yung magmaneho ng buhay po natin. Seeking the Lord means trust in Him. Trust in the Lord. At pagtitiwala po sa Panginoon ay hindi partial. Dapat complete. Trust in Him completely. With all our hearts. Sabi ng Proverbs 3, 5 and 6. With all our hearts. Taos sa puso po natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi lamang pagkaaraw ng pananambahan, kundi every day, every time, every moment ng buhay po natin, we need to trust in the Lord. Kapag tayo po ay nanalangin, dapat alam natin kung sino po yung Diyos natin na tinatawagan. At once natin binigkas na po natin ang ating mga labi, yung mga panalangin po natin, umasa po tayo na napakinggan po ng Panginoon ng mga ito. Dahil, sabi nga, by faith, sa Mark chapter 11, makikita po natin, sabi nga ng Panginoon doon, have faith on God. Sa Matthew 11:22, have faith on God, Jesus said. Jesus answered. Sabi niya sa verse 24 ng Mark 11, therefore I tell you these things. Kinakailangan, sabi niya, through prayer, believe. Believe and it will be yours. Sabi ng Panginoon. Mark 11:24. Maniwala po tayo. Dapat yung belief po natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon is walang alinlangan. If we will apply the Word of God in our daily living, the word trust in the Lord give us confidence. Ang pagtitiwala po natin sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng confidence. And because we have a confidence by trusting in Him, yung mga worries, mga doubt, mga hesitation, anxieties, fear, mawawala po lahat yan. Na-eliminate po lang yan. Because there is confidence. At kapag na-eliminate po yan, mga bagay na yan, nagkakaroon po tayo ng peace. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Dahil ang Diyos natin, ang Panginoon natin ay prinsipe ng kapayapaan. Jesus Christ is the Prince of Peace. Sabi po niya sa John chapter 14, verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay po ng Panginoong Jesus na kapayapaan sa atin ay permanenteng kapayapaan, hindi pansamantalang kapayapaan lamang. Nung tayong mga kabataan pa natin, di ba, maraming mga bisyo na dumarating sa buhay natin. Dahil akala natin, yung mga bisyong yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Subalit, pansamantala lamang yan. Ngayong nakilala natin si Kristo, ang kapayapaang permanente ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Yung kapayapaan na hindi tayo magsisisi later on. Kasi ang binibigay ng mundo kapag na kapayapaan ay mayroong pagsisisi later on eh. Pero ang Diyos natin, ang kapayapaang ibinibigay niya ay walang katulad, walang pagsisisi. Isaiah 40 verse 31. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Yan po yung pangako ng Panginoon na kapayapaan. Walang kapaguran. Kaya minsan makita mo yung isang Kristiyano, pagod na, sa tingin ng tao, pagod na, pero hindi pa pala. Handa pa rin na maglingkod sa Panginoon. Kahit napakaraming persecution ang pinagdaraanan, still standing. Kaya kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, meron tayong kalakasan na sabi nga matutulad sa isang agila. Once we trust in Him completely, sigurado po ang ating patutunguhan ay doon sa buhay na walang hanggan. Kapag alam natin ang buhay natin ay pinananahanan ng anak ng Diyos, sigurado po meron tayong buhay na walang hanggan. At pang-apat, always desire to worship God. Ang isang Kristiyano, dapat nandoon yung desire na magpuri sa Diyos lagi. Dahil alam niya yung buhay niya. Alam niya yung relasyon niya sa Panginoon. Hindi na pinipilit o hindi na niyayaya na magpuri sa Panginoon. Dapat mayroong personal desire to worship God. If we obey in praying, we worship God. If we obey in giving, we worship God. If we obey in witnessing and testifying the goodness of God,
We are obeying God. We are worshiping God. Sa Romans 12 verse 1, nakiusap po si Paul. Kaya nga sabi nun, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung sarili po natin, ang tinitingnan po ng Panginoon, yung puso po natin, yung desire natin. Worship is one of the Christian mark. Mark of a Christian is worshiping God. Hindi po yung mga chains o yung mga dala-dala natin sa katawan, no? Yung mga cross o yung mga hindi po 'yon ang sign ng pagiging Kristiyano natin. Ang sign ng pagiging Kristiyano natin is we are worshiping the Lord. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka kung hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Kaya kung Kristiyano po tayo at ayaw po nating magpuri sa Panginoon, kinakailangan siguro tanungin natin ang sarili po natin. Baka tayo ay Kristiyano sa muso at hindi sa puso. Kasi maraming ganun eh. Kristiyano sa puso pero hindi sa puso. Hindi sinasabuhay yung pagiging Kristiyano. Kaya minsan nagtataasan ng kamay yung mga kapatiran. Nagpupuri na sa Panginoon, nasa peak ng worship. Siya pa rin, hindi pa rin siya makapagpuri sa Panginoon. Hindi niya mapakawalan yung nakaipit sa kanyang kilikili para itaas ang kamay sa pagpuri sa Panginoon. Kung hindi pa po natin na itataas ang mga kamay po natin, ito po ay mga signs na hindi pa natin na isusurrender ng tuluyan ang buhay natin sa Diyos. There is changes and transformation kapag tinanggap natin si Christ sa buhay natin. Nakakita na po kayo ng caterpillar bago naging butterfly. Caterpillar muna. Pero hindi siya nanatiling caterpillar. Naging butterfly po siya. Ganun po ang buhay ng isang Kristiyano na nakipag-isa kay Kristo. Kung dati siya ay mahilig sa mga bisyo, masama yung mga ginagawa niya araw-araw, nang nakilala niya si Kristo, nagkaroon ng pagbabago ang buhay niya. Dapat may pagbabago ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga po, nagiging masaya lamang ang buhay ng Kristiyano kapag isinurrender niya totally ang buhay niya sa Panginoong Jesucristo. Nalaman niya na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay niya ay hindi kayang pantayan o hindi kayang palitan ng anumang halaga. Kaya kapatid, this is now the time to seek God. Ito na po yung oras at panahon na hanapin po natin ang presensya ng Diyos. Start to obey to His Word. Basahin po natin, pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon and start to obey. Hangarin po natin na ang buhay po natin ay ma-separate doon sa mga buhay na kung saan ay ayaw ng Diyos. Yung mga sinful life natin, separated sa buhay po natin. Yung ating mga lumang buhay, tanggalin na po natin sa buhay natin. And make always trust in the Lord. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe sa araw na ito. Ating buhay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat. Binigyan niyo po kami ng paalalang muli na napakahalaga sa buhay namin na hanapin ka. Napakahalaga sa buhay namin na makita po sa amin yung pagbabago. Makita po sa amin, Panginoon, na tunay nga po na kami po ay lumalakad sa nais mo. Panginoong Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na ang mensahe ito na amin pong napag-aralan ay magkaroon ng katuparan sa buhay namin. May apply po namin ito upang nang sa ganoon, hindi po kami maging talunan, kundi kami, Panginoon, ay maging mananagumpay lagi. Dahil kami po ay yung anak na may karapatan na tumanggap ng lahat ng mga pagpapala mo. Kaya, Lord, dalangin po namin na sa pag-iwahiway po namin sa oras na ito, ay patuloy po, O Diyos, na i-remind niyo po sa isipan po namin ang salita mo, O God, na kinakailangan namin hanapin ang iyong kalooban, ang iyong presensya, upang nang sa ganon ay tunay nga po, O Diyos, na maging effective witness po kami sa lahat po ng nakapaligid sa amin. Dakilang Diyos, hinahabilin po namin sa inyo ang lahat sa buhay namin, even yung mga nalalabing oras sa sandali. Kayo po ang manguna, kayo po ang aming maging ilaw lagi
maging gabay sa buhay namin. Napinin po namin sa inyo ang oras na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Halos hindi ko na alam kung ang buhay ko'y meron pa bang patutunguhan. Pero ito'y bilang nagbago ng pagdala ko. Pinusan niya aking mata sa pagbabago. Di na ko iniiwan. Basta panalig ka lang, di ka na papabayaan. Maraming salamat sa'yo, dakila kang tunas. Salamat sa pagbago mo dito sa aking buhay. O Panginoon, tinago mo ang buhay ko. Sa bahid, napakabuti mo, pinabuti mo ako. Salamat sa iyo. Manalig ka, magtiwala ka, matataasa ka, babaguhin ka niya. Salamat sa inyo, salamat sa iyo. Oh Panginoon, tinago mo ang buhay ko. Ikaw ang dapat sa bahid, napakabuti mo. Salamat sa inyo, salamat sa iyo. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na truly you have reminded us, O God, kung ano po yung mga nararapat po naming bigyan ng consideration o mga prinsipyo na dapat naming tingnan as we follow you, O Lord. Salamat po kay Pastor Edgar that ang iyong mga salita, Panginoon, ay pahayag ng may boldness, O Lord, and we pray that you just continue to bless him. At marami pang mga tao, Panginoon, makarinig ng mabuting balita through him. At nawa, Panginoon, bawat salita po na aming narinig ngayong umaga ay tunay ang tumimo sa aming mga puso, aming sa buhay, Panginoon. Dahil yung nga po ang nais po ninyo na hindi lamang, Panginoon, kami po ay makinig, kundi ang bawat salita, Panginoon, namin pong naririnig ay tumubo upang maging pagpapala. Hindi lamang para sa amin, kundi sa ibang mga tao, Panginoon, naming kasalamuha sa pang-araw-araw. Maraming salamat, and thank you rin po sa lahat ng mga nagdaos po ng kanilang mga anniversary o kaya mga birthday. We pray that you continue, Lord, na i-bless sila at palagi po nilang maalala, Panginoon, na you are giving us another year, O Lord, dahil, Panginoon, mayroon kang dakilang layunin.
Ito ay isang biyaya, isang pribileyo, Panginoon. At magamit nawa namin para ikaw ay may pakilala sa maraming mga tao. Lord, dahil nabilin po namin sa iyo ang gawain po mamayang hapon, na kayo po ang manguna sa outside my church, at magdala ka po ng maraming mga kaluluwa. Lord, yung mga hahayo, Panginoon, kung mayroon po mga hahayo, that they will just be led by your Spirit. Yung mga inihanda mo na ng mga kaluluwa, Panginoon, ay ito po ay kanilang malapitan, madala po sa iyong gawain at doon po sila makarinig ng mabuting balita. For faith cometh by hearing, and by hearing by the Word of God. Salamat po, Panginoon, at Lord, pinikilala po namin, malibang na kayong sumami na wala kami magagawa. Kayo po ang salamat sa iyong pangunguna, Panginoon, sa aming gawain ngayong umagang ito. Nabilin po namin sa iyo maging ang bawat isa, anuman ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Kung may mga problema o anumang mga burdens, O Lord, that are in their heart, I pray that you just take control. Sa mga kapatid, Panginoon, na may makaramdaman sa kayo, wherever they are, we pray, Lord, na kayo po ang siyang magpagaling sa kanila, kayo po ang siyang humipo sa kanila, Panginoon, at pataluyan po ninyo ang kagalingan na galing sa iyo. Sa mga uuwi, Panginoon, na magbabakasyon, kayo rin po ang siyang mamatnubay sa kanila. Lord, let your troubling mercy will be upon them. At likewise, Lord, we welcome yung mga bumalik na galing po ng bakasyon. Salamat po na kayo po ang nanguna sa kanila. Iningatan mo sila, Panginoon. At narito sila sa aming piling muli at aming maririnig mula sa kanila ang iyong kabutihan kung paano mo sila ginamit para maging pagpapala po sa kanilang mamahal sa buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Ating ay tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa Kanya, makagagawa ng higit sa lahat na maaari ating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang lahat ng kapurihan. Sa pamamagitan ng Kanyang Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Nawa ang pag-ibig ng Ama at ang mayamang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang fellowship ng Holy Spirit ay sumating lahat ngayon at pagpailanman sa ngalan ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Nakatanghali po sa inyo lang.